Good day sa mga kaagri natin all over the Philippines. Ngayong araw po, continuation po tayo paano unlad ang isang magsasaka series. Nasa number 5 na po tayo na series ng ating balitaktakan po sa monocropping. Ngayong araw po, monocropping pa rin. Pero isi-share ko lang sa inyo ang naging experience ni Tatay Ansing. Ang malupit na teknik ni Tatay Ansing sa pag-monocrop. Bakit siya yumaman sa kanyang ginawa. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So yun mga ka-farmers, mga ka-agri. Ngayong araw po talaga, sinabi ko sa inyo, try ko lang i-share sa inyo. Hindi ko po personal experience, puro naging experience ng aming isang naging successful po sa farming dito sa aming barangay, si Tatay Ansing Kagimbay. Hindi po ako nagpaalam sa kanya na gagawa natin ito ng content kayong araw. Pero po si Tatay Ansing ay naging isang na ring gawad sa ka-farmer ng aming bayan dahil po sa kanyang technique ginawa. Pero yung isi-share ko sa inyo, hindi yung current na kanyang way ngayon sa pag-farming, kundi yung dati niyang ginawa mga 15 years ago pa po, kung hindi po ako magkakamali, na gusto kong i-share sa inyo para po sana makatulong. Kasi po, tinry ko na rin, napakagandang experience po na nangyari na rin sa akin. Dahil, ayan ha, sunod-sunuran lang po yan, pero gusto kong i-share sa inyo. Ano ba itong ginawa ng Tatay Ansing na ito? Noong nag-start siyang magiging maunlad sa kanyang pagsasaka po, monocropping pa rin po. Kasi po may ginawa po siyang technique na gusto kong i-share sa inyo bilang isang makabagong farmer sa ngayon na sana ay makakatulong talaga sa akin. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ito yung ginawa niya, oh, ito yung ginawa niya. Dati noong isang summertime dito sa aming barangay, yung ginawa niya buong summertime po mga ka-agri, nilibot na po niya itong buong bayan namin. Kasi po yung bayan namin is composed of 86. Ngayon naging 85 na lang. 85 barangays itong bayan namin. Tingnan nyo man ha, 86, 85 barangays. Nilibot na lahat ng barangay sa bayan namin ng isang summertime na yun, mga 15 years ago. Yung ginagawa niya po, nagtatanong lang siya dyan sa mga farmers, sa mga kunsiyal, sa mga barangay kapitan. Ano ba yung common na tinatanim ng kanilang barangay? Yun. At bawat punta niya sa mga barangay yun, talagang ginajot down niya yan. Nililista kung ano ang karamihang tinatanim sa ganung barangay. Isipin niyo po, 85 barangays, hindi niya nalibot lahat. Nasa mga ano lang, sa mga 40 barangays nga lang, wala nga sa kalahati. Kasi yun talaga, mission na talaga nung summer na yun. Pero nang nai-run down niya lahat-lahat, nalalaman niya na sa ganung taon, ang maximum o yung pinakamaraming itatanim pala ng mga kabayan namin ay kunwari isang commodity sa farm. Kunwari po, mais, ganyan. Maraming nagtatanim ng mais. At saka pinag-iisipan niya ano yung commodities na parang pwedeng maging fast crop na hindi itatanim ng mga kababayan niya noong panahon na yun. Alam niyo kung ano nangyari? Kasi po may mga barangay dito sa amin na may specialty sila kung anong gusto nilang itatanim. Ganun po dito sa bayan namin. Kasi po yung aming bayan ay ano po yan, vegetables and fruit basket of Western Visayas or Iloilo province. Yan po kasi yung bayan namin. Lahat halos ng prutas, vegetables na mararami hanggang basta Western Visayas area, dito po yan sa amin ang gagaling. Alam po ninyo kung anong nangyari sa kanyang ginawang parang random survey. Parang survey yung ginawa niya eh. Na-find out niya na that year, walang masyadong magtatanim ng peanut, mani. Anong ginawa niya? Ang kanyang 7 hectares na farm, may mahili, may plain yan, yung ginawa niya, lahat-lahat po yun, pina-clearing niya, pina-araro niya. Lahat-lahat, gumastos siya talaga ng malaki. At ayun, yung itinanim niya noong panahon na yun ay talagang mani, monocrop. Lahat
7 to 8 hectares, lahat puro mani yun. Dahil napagtanto niya na ang buong bayan namin ng mga panahon yun, wala masyadong magtatanim ng mani. Kalahin nyo naman mga ka-agri. After 4 months, nakapagpalabas siya halos 8 to 10 tons na mani. 8 to 10 tons na mani. Hindi niyan ibebenta dyan sa bayan namin. Anong ginawa niya? Nag-survey siya doon sa city ng mga Chinese traders with regard sa pagmamani. Isang bagsakan lang yun. Binenta niya after 5 months po mga ka-agri. Grabe po yung pasok ng pera sa kanya. Kasi pag kulang sa supply ng ganyang mga panahon, mai-extend mo talaga yung ano ng presyo. Makipagtawalan talaga sa iyo yung traders kasi ikaw lang ang may ganun kalaking volume. Kaya nga yung volume po nagmamatter po yan sa ating mga tawag doon sa ating mga pinagbebenta kasi nga law of supply yung demand. Di ko nga alam kung sino nagturo sa kanya ng law of supply and demand Pero pag kulang kasi yung supply at ikaw lang meron, ang traders mismo ang makipagtawaran sa iyo sa presyo. Ikaw ang nagmamando ng presyo, hindi sila, ikaw. Pero pag kulang ka ng supply, kunwari, pupunta ka sa mga Chinese traders, may ibenta kasi ako sa yung mani. Tatanungin ka ng inchik. Mga ilang sako yun. Pag sinabi mong 5 sako lang, konti lang yun, wala yun. Hindi mo yun makukuha yung malaking habol ng ng trading. Kasi naghahabol sila ng bulk sa volume. Yun po kasi yung nature ng mga malalakihang negosyante. Kaya siya lang meron nung mga panahon yun, siya lang meron. Kaya talagang mai-expand mo talaga sa makipagtawaran sa presyo. Kasi alam naman natin, kahit na ibebenta mo sa malaking presyo, kukunin at kukunin pa rin yan. Kasi yung mga Chinese traders na makakuha ng supply mo, sila lang naman talaga meron ng supply na ganun kalaki. Kaya maibibenta pa rin nila sa mataas na presyo yun. Yun. Monocrop po. At succeeding after 3 years po, yung mga ginawa na naman po niya, nagtanim na naman po siya ng mais. Mais na naman po, monocrop. Yun na rin yung disenyo niya, ginawa niya. Kaya nga, pag nagtanim siya nung mga panahon yun, ng mga kabataan niya, talagang tawag doon, ma-amaze ka talaga saan niya kinuha yung technology na yun. Yan po. Sinishare ko lang sa inyo kasi pwede ninyong gawin. Kung sa inyong palagay makakatulong itong ginawa nating video para sa inyo, try nyong gawin kasi nga na-try ko nag-monocrop rin ako dahil minsan din akong nagtanim ng halos 3 to 5 hectares na lakatan dito sa bayan namin. Ako lang nag-umpisa noon, ako lang nag-unang nakatanim ng ganun kalapad yan dito. Kaya nga dahil sa nangyaring ganun, ko yung supply, solo ko halos yung supply. Kaya yung mga traders, sila yung pumupunta sa akin, hindi ako yung pumupunta sa kanila. Yung market natin, we will bring the market in our own place. Huwag na tayong magpaligo-ligo kung saan dadalhin yung market kasi pag may volume po kayo, hahanapin po kayo ng trader. Kaya sana po nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa inyo, mga kababayan ko dito sa Pilipinas. Hindi po ako expert, sinishare ko lang po sa inyo yung nagiging experience ng aking kabarangay po dito. Sa ngayon po, si Tatay Ansing ay 90 years old. Pero hanggang ngayon po, nagpa-farming pa rin po siya. Alam niyo kung ano yung mga tinanim niya ngayon? Papaya. Nag-concentrate siya sa papaya for almost 11 to 12 years from now. Every year papaya. Diyan rin siya tawag doon, yumaman sa papaya sa ngayon. Pero sa ngayon po, currently yung papaya dito sa amin, napakamura po ng presyo. Last 2 weeks po, 5 pesos per kilo. Ngayon 10 pesos per kilo. Yung iba, kanina narinig ko, umakyat ng konti. Nasa 15 pesos per kilo na yung papaya. So siya kasi may volume siya Pag sinabi niyang papalabas siya ng 2 truck ng papaya ngayong linggo, kaya niya po. Kasi po nagmo-monocrop siya, may market po siya, alam niya kung paano gagawin yun dahil sa kahaba na ng experience niya sa agrikultura. Hindi po natin may labas dito yung kanyang picture kasi hindi tayo nagpaalam sa kanya. Sinishare ko po yung idea sa inyo na naging matagumpay na rin sa akin. So sana po, nakapagbigay po tayo ng konting inspiration sa inyo. Hanggang dito na lang muna.
sa ating series na paano uunlad ang isang magsasaka. Till then, bye-bye na. God bless us all.